Ilang kongresista ang nagpahayag na dapat ituloy ni DOJ Secretary Leila De Lima ang investigasyon sa mga reklamong isinampa o sinasampa laban sa Iglesia ni Cristo. Ito ang balita ni Grace Cassie. Bumuhos ang iba't ibang saloobin sa social media matapos makaranas ang mga ito ng abala dahil sa matinding traffic dulot ng ilang araw na protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Maliban sa kanila, dismayado rin ang ilang grupong miyembro ng Freedom from Debt Coalition sa umano'y special treatment ng ilang opisyal ng gobyerno sa nasabing pagkilos. Kapag po kami naman ang nagrarally sa bahagi ng manggagawa, ay nakikita naman po na inaatake kami ng gobyerno at dyan nagkakasakitan dito sa bahagi ng mga naganap. Mula yata nung Biyernes hanggang sa kaninang umaga, wala po tayo nakitang aksyon. Yung ating mga authority. Binigyang diin naman ni dating Akbayan Party List Representative Walden Bello na hindi maaaring igiit ng INC ang separation of church and state sa kasalukuyang mga reklamong kanilang kinakaharap. Paliwanag ng dating mambabatas, oras na mayroon ng paglabag sa karapatang pantao o reklamo gaya ng abduction, harassment at illegal detention na inihain ng kanilang mga dating ministro at miyembro, dapat nang makialam dito ang Estado. That the separation of church and state basically does not apply in this case kasi it involves accusations of criminal threats, coercion against a citizen of the Republic of the Philippines who happens to belong to a certain group. Obligated ang state to come in, whether it's Roman Catholic, Protestant, Iglesia ni Cristo, if there is a criminal complaint lodged, and then to look at the complaint, investigate it, and then decide whether to bring it to prosecution or not. Maging si Camarines Sur Representative Leni Robredo naniniwalang may limitasyon ang freedom of religion at hindi ito dapat abusuhin. May karapatan tayong manampalataya, may karapatan tayong ipahayag kung anong gusto nating ipahayag. Pero lahat naman na karapatan may limitasyon. Yung number one na limitasyon nito, kung yung pag-exercise natin ng karapatan, may nadadamage na tayong karapatan ng iba. Kaya palagay ko, kaya tayo may mga batas eh. May mga batas tayo para yung disiplina saka yung orderliness maayos. Ayon naman sa abogado ng dating ministro, ang Iglesia ni Cristo mismo ang lumabag sa separation of church and state. Ito ay dahil nais nilang panigan sila ng gobyerno at huwag nang pansinin ang reklamong isinampa laban sa kanilang mga lider. Sila yung lumalabag dun mismo sa hinihingi nilang karapatan. Sila yung nagsasabing dapat wag makialam ang gobyerno, pero hindi ba yun ang hinihingi nila? Pakialaman niyo yung kaso para ma-dismiss ito. Dinipensahan naman ng Commission on Human Rights si DOJ Secretary Leila De Lima laban sa mga akusasyon ng INC. Una lang sinabi ni CHR Chairperson Chito Gaston na walang nilalabag na karapatan ng relihiyon ang aksyon ng DOJ dahil walaan niyang sino mang individual o institusyon na hindi sakop ng batas ng bansa. Dahil dito, bumuho sa social media ang panawagan kay DOJ Secretary Leila De Lima na huwag magpaapekto sa banta ng iba't ibang grupo at gawin ang kanyang trabaho. Grace Cassie, UNTV News, Worldwide.